Alam mo, paano kung yung pinakamalakas na sandata para ipaglaban ng kalayaan hindi pala itak o baril, kundi isang panulat? Ngayon, pag-uusapan natin ng isang bayani na ginamit ang talino at tinta para hubugin ang ating bansa. Yan mismo yung tanong na sumasalamin sa buong buhay ni Rafael Palma. At hindi niya lang to sinagot talagang isinabuhay niya. Kaya halika, samahan niyo akong silipin ang kakaibang kwento ng pagiging makabayan niya. Siyempre, para talagang maintindihan natin kung sino ang isang tao, kailangan nating balikan kung saan siya nagsimula. Alamin natin kung paano ba nahubog ang pag-iisip ng isang Rafael Palma. Isipin niyo to, pinanganak si Palma sa isang era na parang kumukulo na yung damdaming nasyonalista sa Pilipinas. Kumbaga yung mismong hangin na nilanglang niya, punong-puno ng mga bulong ng pagbabago at panawagan para sa kalayaan. So habang nag-aaral siya sa Ateneo de Manila at sa University of Santo Tomas, dito na niya hinasa yung dalawang bagay na magiging sandata niya, yung talas ng pagsusulat niya at yung galing niya sa batas. At nung pumutok na nga ang himagsikan, dito na niya ipinakita kung gaano kabisa tong mga sandata niya. Hindi sa gitna ng bakbakan, kundi doon sa labanan ng mga ideya. Dito natin makikita yung pagkakaiba habang yung ibang mga bayani natin, hawak ay itak at baril, si Palma, ang hawak niya, panulat. Iisang layunin, iisang kalayaan ang pinaglalaban pero magkaiba sila ng paraan. Dito siya pumasok sa eksena. Sa La Independencia, doon niya nahanap yung pwesto niya sa revolusyon. Siya ang magiging boses, ang tagapaliwanag, yung magbibigay ng linaw sa kung ano ba talaga ang pinaglalaban ng mga Pilipino. At sa ilalim ng pen name niyang Dapit Hapon, grabe, nagsulat siya ng mga sanaysay na talagang nagpaapoy sa damdamin ng mga Pilipino. Yung mga salita niya, parang bala tumatago sa isip at puso ng kahit sinong makabasa, Pilipino man o dayuhan. Okay, so natapos na yung digmaan, pero hindi pa pala tapos ang laban. Pumasok ang Pilipinas sa isang bagong chapter sa ilalim ng mga Amerikano. At syempre, may kasama itong panibagong hamon. Yun yung naging malaking tanong. Wala nang putukan. Pero paano na? Paano natin isusulong yung laban para sa kasarinlan sa isang paraan na hindi na madugo? Yan yung puzzle na kailangan nilang buuin. At dito natin makikita kung gaano siya ka-strategic. Tingnan nyo yung landas na tinahak niya. Nagsimula bilang journalist, kung saan tuloy pa rin ang pagsulat. Tapos pumasok sa politika, naging mambabatas. At sa huli, sa edukasyon. Kitang-kita mo yung progression ng serbisyo niya, di ba? Ngayon, pumunta naman tayo sa masasabi nating climax ng career niya, yung pinakamalaking entablado kung saan niya talaga naipakita ang kanyang mga prinsipyo, ang Universidad ng Pilipinas. Tandaan niyo tong taong na to, 1923. Dito siya itinalaga bilang presidente ng UP. Pero hindi lang to basta bagong posisyon para sa kanya. Ito yung naging kuta niya, ang fortress kung saan niya ipinaglaban ang isa sa pinakamahalagang uri ng kalayaan. Ang pinaglaban niya, academic freedom. So para kay Palma, dapat ang isang universidad, malaya yan. Isang lugar kung saan pwedeng pag-usapan ng lahat ng ideya, kahit pa yung mga ideyang bumabatikos sa gobyerno. Kasi naniniwala siya na sa malayang diskusyon lang talaga mauhubog ang isang matalino at matatag na bansa. At yan na mismo yung buod ng buong buhay at paniniwala niya. Pinatunayan niya na ang pagbabago hindi lang nakukuha sa dahas. Minsan at kadalasan nakukuha ito sa pagpapatalas ng isipan. Siyempre lahat naman ng kwento ay may katapusan, pero para sa mga taong tulad ni Rafael Palma, yung epekto nila, yung impluwensya nila, nananatili yan, matagal pa matapos silang mawala. So nagwakas man ang buhay niya, pero yung mga iniwan niyang ideya, yung kahalagahan ng integridad, talino, at yung tunay na pagmamahal sa bayan, lahat yan buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. At alam niyo, may isang napakagandang paalala ng kanyang pamana, ang Palma Hall sa UP Diliman. Sa mga taga-UP, kilalang kilala to bilang AS, diba? Well, hindi lang yan basta isang gusali. Isa yang paalala, isang konkretong simbolo ng serbisyo ni Palma sa edukasyon at sa bayan. Kaya ano yung aral dito para sa ating lahat? Na ang paglilingkod sa bayan, marami palang paraan. Pwedeng sa pagsusulat, sa batas, sa pagtuturo, na kahit sino sa atin, sa sarili nating larangan, may magagawa. Hindi kailangan ng mataas na posisyon, ang kailangan lang ay dedikasyon at integridad. At
At dito na tayo magtatapos. Yung naging panulat ni Palma, yung mga sinulat niya, yung kaalaman niya sa batas, yung pagiging guro niya. Ikaw, tayo, sa panahon ngayon ng social media, ng teknolohiya, ng napakaraming ingay, ano kaya ang magiging panulat natin? Ano ang pwedeng maging sandata natin? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.